Hello po everyone, magandang gabi po sa inyong lahat at andito ako ulit sa inyong harapan para i-share yung mga mensahe, Word of God, Word of Jesus na nakakatulong sa akin at gusto ko rin i-share sa inyo kasi alam ko pwede rin ito sa inyo at matutulungan kayo. So ito yung best friend ko sa ngayon, siya yung tumutulong sa akin tuwing I'm lonely, I'm sad, thankful, angry, anxious at andito lahat, thankful, happy. Nakakatulong siya sa akin kasi kapag may ganun akong karamdaman, gusto ko siya nakukuha. So, hindi lang Sunday, lagi ko siyang nagagamit. Ngayon, nagagamit ko siya kasi kapag wala akong nagawa, hindi ako masyadong busy, nakapokus ako dito. Pero medyo busy na po ako at marami na po akong gawain kasi ang dami ko na pong plano sa buhay na hindi ko in-expect kasi dati wala po talaga akong future gaya ng sinabi ko na paulit-ulit. Isa akong pasaway na anak, isa akong pasaway na kapatid. So, hindi ako like before. So, ngayon, sobrang buhay na po yung ako. Buhay na po yung anak ulit ng Diyos. So, andito ako sa inyong harap ngayon para i-share po yung nalalaman ko about the Word of God. So, ito po yung i-share ko ngayon about them. Psalm 37 verse 5. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon. So, ibig sabihin is, you surrender all. Ipagkatiwala mo na sa Kanya yung mga lahat mong gawain na you need guidance to them. Ibigay mo na, isurrender mo na lahat ng mga ginawa mo, lahat ng mga plano mo sa buhay in future or your friend, boyfriend, anything na may ginagawa ka sa buhay mo, isurrender mo na kay Papa God in Papa Jesus. Magtiwala ka sa Kanya at siya ay kikilos. So, you only trust to Father God. Sobrang magtiwala ka sa Kanya, lahat ng mga plano mo sa buhay, surrender to Him. At siya na yung kikilos. Just wait and just focus your business, focus your plan in your future na magandang plano. Hindi mo alam, hindi mo namamasdan na, hindi mo nakikita, hindi mo naririnig. Pero sa totoo, kumikilo si Papa God at Papa Jesus. Alam ko, mag-iisa lang sila. Si Papa God ay anak niya si Papa Jesus at si Papa Jesus, ama niya si Papa God. But for me, they are two for me. Kasi dalawa po silang dumating sa buhay ko. Dalawa sila naging parte sa buhay ko. Dalawa sila ang naging daan patungo ng maganda kong buhay. Dalawa ko silang narinig at dalawa ko silang naramdaman nung panahong lugmok ako. Kaya I'm always mentioned them. So yun, kasi dalawa sila naging parte sa buhay ko. Like sinabi ko before, right hand ko si Papa God, left hand ko si Papa Jesus. Every morning, I'm always mention them. Tuwing nagigising po ako, hindi ko pa po nahahawakan yung cellphone ko. I'm always call them. And I always mention their name. I'm always say, happy a good day, Father God and Father Jesus. And hello to myself. Thank you for waking up me today. So, yun yung lagi kong natutunan. Sobrang ang dami kong natutunan ngayon. Sobrang nagbago na talaga ako sa tulong nila. Grabe, sobrang hindi ako makapaniwala na narating ko at nalagpasan ko ang mga pagsubok ko sa buhay at nakayanan ko yung mga pagsubok na sobrang hirap na hindi ko akalain na kinaya ko. So, sa tulong ng ating Panginoon, sa tulong ng ating Ama, nandito ako ngayon sa inyong harap. Buhay na buhay at sobrang saya ng buhay ko na may pamilya. Walang ibang inisip kundi mga plano sa buhay, mga gagawing sunod na araw, mga gagawing sunod na araw na andyan si Papa God at Papa Jesus. I'm always put them in the center in my life. Kasi sobrang mahal na mahal ko sila na totoo. Buong puso ko binigay ko sa kanila, sinurrender ko na sa kanila. Inaantay ko lang yung blessing na dadating sa akin, yung gantimpala na ibibigay nila sa akin. Yun na yung inaantay ko kasi alam ko at may tiwala ako sa kanila. Sinurrender ko na lahat. May trust ako kay Papa God, may trust ako kay Papa Jesus kasi alam ko na hindi nila pababayaan yung pamilya ko, pamilya ng asawa ko, or my connection. People we know, people I know, people my husband know. I'm always praying every night, every noon when I'm here, when I'm seeing the Facebook, every time when I see something, I'm always pray all of you guys. Because only prayer we need it. Only prayer. So yun na po, Psalm 37 verse 5. Ipagkatiwala mo na kay Papa God at Papa Jesus ang lahat at magtiwala kayo sa Kanya at kikilos sila. Hindi nyo alam na in soon,
nothing is impossible for them. Pero kumikilos po ang ating Panginoon. Hindi nyo lang po nararamdaman, hindi nyo lang po nakikita, hindi nyo lang po naririnig. Pero yung totoo, nasa likod nyo po siya lagi. Lagi po siya nakagabay, hindi po tayo niya pinapabayaan. Tayo lang yung nawala sa kanila. Pero I hope all of you, all of who watching in my video now, please come back to our Lord. Please come back to our Father. Kasi inaantay na po nila tayo. Inaantay nila tayo bumalik at tawagin silang Ama. Sobrang saya sa feelings kapag nakikita mo at napapansin mo na sila kapag totoong tinanggap mo sila. At buong tinanggap mo sila sa buong puso mo. Na alam mo na stay in focus ka na in the future na andyan sila. You put in center Father God and Father Jesus. Starting in my life in the good way, na nag-aaral ako sa pagiging pastor. So, ito yung Bible ko. This is a Old Testament. So, nag-start ako sa Genesis. Alam ko marami pa akong pupuntahan. Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Joshua, Deuteronomy, and blah, blah, blah. So, ayun. Yung ganyan na-memorize ko yan in my childhood na before. Kasi isa akong isang anak ako ng Diyos before. So, naging isang pasaway lang. But now, I come back already to them. Then, I serve them well. Naging isang servant ako. Naging isang magandang layunin ako sa mga kabataan, sa mga kaibigan ko. Isa akong example to the young teens, to the people who have direction in our life before. So, I'm like that before. So, I hope you listen and learn the consequence of our life. So, unahin mo yung pagbabago mo sa buhay. Kung wala kang kaibigan, wala kang mapupuntahan, may mapupuntahan ka po. In here. Ito sa Bible na to. In the Old Testament. Unahin mo yung Old Testament. Stay in one room, focus in the Bible, and read the Bible quietly, and focus the Bible, and you read it. Please, put in your mind and learn it. Huwag yung basa ka lang ng basa, tapos hindi mo naintindihan yung story. Kailangan mo siyang intindihin. Ipasok mo siya sa isip mo, at ipaliwanag mo siya sa puso mo. Na, yung mga story in the Bible, na yung mga dating, mga past, na nandito is matutunan natin. Kasi andito po lahat. I'm still in the old because I wanna learn more about Word of God. Uunahin ko yung Genesis. Soon talaga, may 2 years pa ako na hindi ako mabubuntis because we have planning in our life, diba? Na gusto ko mabuntis ako in 25 years old. So, I have 2 years pa po. So, may 2 years pa po ako para aralin ang lahat. Aralin ang pagiging pastora, aralin yung anong sa Bible. Meron pa po akong 2 years kasi we have planning about our future na magka-baby ako ulit soon in a baby boy. And I'm sure that it's a baby boy. Father God and Father Jesus give me because I'm always pray for it. I'm always asking for that blessing and come to me. But now I cannot do it because we have a family planning. So I hope soon so many of you learn about the past. It's very wrong na mga ginagawa natin. So I hope na pinag-iisipan nyo in the future na ngayon. Isipin nyo na yung pamumuhay nyo is mas magandang piliin ang kabutihan kaysa sa masama. Kasi nasa huli po yung pagsisisi. I hope na huwag kayo magsisisi sa huli yung mga plano nyo sa buhay. Kapag alam nyo mali, just call Father God and Father Jesus. Ask them if what to do. So, yun lang po ngayong araw na may ibibigay ko sa inyo, mga mensahe of Word of God and Word of Jesus. So, let's pray po. Ipag-pray po natin sa ngayong araw at matapos yung mensahe na na-share ko po sa inyong lahat. Okay, let's pray po. Our Heavenly Father, God and Father Jesus, Lord, nandito ako ngayon sa iyong harap at nagawa ko po yung mga mensahe na ibibigay ko po sa mga kapatid ko, sa mga nanonood sa akin ngayon at sa mga taong nakikita yung mga mensahe na binibigay ko po sa kanila. Lord, bless them at gabayan mo po lagi sila sa mga ginagawa nila pang araw-araw. Lord, mga people na nakilala ko, at mga nakilala ko. Lord, gabayan mo po sila lagi sa mga oras ng mga buhay nila, sa mga oras na mga nagagawa nila. Gabayan mo po sila lagi, Lord, sa patungo sa kanilang mga paroroonan na ligtas sila. Pamilya nila, mga koneksyon nila sa buhay. Lalong-lalo na yung mga nakilala ko, Lord, yung mga friends ko. Please, Lord, tulungan mo silang maipalayo sila sa mga hindi magandang gawain. Please, Lord, i-guide mo sila palagi at iparealize mo sa kanila na maling-mali yung mga ginawa nila. Tulungan mo silang magbago gaya ko.
Sa mga kaibigan ko, Lord, mga nakilala ko at mga nakilala ko, tulungan mo po sila, Lord, hawakan mo po sila at dalhin mo sila sa magandang layunin. Sa magandang layunin ng buhay nila, iparamdam mo sa kanila, Lord, yung mga pinaparamdam mo sa akin. Tulungan mo silang linisan yung mga katawan nila na sinira nila. Tulungan mo silang baguhin yung mga ginawa nila na maitama, Lord. Gaya ko na binago mo ako at pinagaling mo ako at inayos mo yung buhay ko ngayon. Binigyan mo ako ng future, Lord. Binigyan mo po ako ng magandang buhay ngayon. May pinagkitiwala ko na po sa iyo lahat, isusurrender ko na po sa iyo lahat, at I'm always serve you well, Lord. Isa ako magiging, tutulungan ko ulit ng paulit-ulit yung pamilya ko, mga kaibigan ko, mga nakilala ko at mga nakilala ko. Hindi ako titigil, Lord, sa mga gawain na binigay mo sa akin. Ito yung hindi ko plinano pero nagugustuhan ko po. Salamat po sa lahat, Ama. Salamat po sa inyo, Papa God and Papa Jesus. Gabayan niyo po lagi, gamayan niyo po itong mundo na to sa mga parating na bagyo, sa mga trahedya, sa mga lahat ng mga parating na di maganda, Lord. Lord, iligtas mo po yung mga tao na tinatawag ka at mga nangangailangan ng tulong. Bigyan mo po sila ng magandang mapupuntahan at magiging ligtas po sila. Dalhin mo sila sa walang kapahamakan, Papa God and Papa Jesus. Kayo lang po makakagawa nun kasi kayo lang po may kapangyarihan at kayo ang may hawak sa mundong ito. Lord, isusurrender ko na rin po lahat sa iyo gaya ng mga naririnig ko at mga nakikita ko sa mga ginagawa ko sa buhay ngayon sa simbahan at dito nababasa ko sa mga Bible at sa mga jar of Word of God. Thank you so much, Lord, kasi ang dami ko pong natutunan sa mga word mo. Sobrang ang sarap sa feeling sa pag andyan kayo lagi. Maraming salamat po sa inyong Ama, in the Father God name, in the Father Jesus name.